Senator Amy Marcos po, maraming salamat sa pagmamahal at paninindigan. 771 bills at 88 batas. Patunay na kapag nagkakaisa ay may solusyon. Marami na tayong nagawa, marami pang magagawa. Hindi sayang ang tiwala. Kay Senator Amy Marcos. RMN Network News. Nilinaw po ng Department of Agriculture na bahagi ng strategiya nila na itagda sa 58 pesos ang maximum suggested retail price o SRP sa imported na bigas. Ito'y upang mas mapababa ang presyo ng iba pang uri ng bigas. Sa pagdinig ng House Murang Pagkain Super Committee, sinabi ni DA Undersecretary Asis Perez na wala na pong bigas na mas hihigit pa sa presyo ng maximum SRP na magre-resulta sa unti-unting pagbaba sa presyo ng bigas. Paliwanag pa ni Perez, pilot program pa lang ang 58 pesos na maximum SRP at susuriin pa nila kung paano ito mas mapapaganda para sa mga consumer. Target na ipatupad ang nasabing hagbang ngayong January 20 kung saan una itong ilulunsad sa Metro Manila. DA nananatiling bigo sa paglalatag ng solusyon sa mataas na presyo ng bigas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. Live report. Sa pagdinig nga ng House Super Committee ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Green at sa Department of Agriculture at iba pang kaukulang ahensya dahil sa kabiguan pa rin na mapababa ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultura. Sa pagdinig ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ay ginitniga rin na paulit-ulit na lamang na ang sinasabi ng mga opisyal ng DA at iba pang ahensya pero wala pa ring epektibong solusyon sa mataas na presyo ng bigas, pagkain, kasama na rin ang kuryente. Sabi pa ni Karin, makakabuting gamitin ng Kamara ang oversight power nito para papanagutin ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na responsable sa pagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Lahat ng pinag-uusapan, lahat ng katanungan, lahat ng mga kasagutan were exactly the same topics discussed for the previous hearings. And now, DA has to walk the talk. We cannot just, and tama po si Congressman Biron. Where is the sense of urgency? If we are hearing the same comments and the same topics of discussion sa ating mga opisyal na hindi naman bumababa yung epekto nito sa taong bayan, it's useless inviting them. We instead use our oversight powers to make government employees and officials accountable for this service to the Filipino people. Binatikos din ni Garin at ipinunto kung saang planeta galing ang 58 pesos na maximum suggested retail price o MSRP para sa imported na bigas. Katwiran ni Garin, paano mapapababa ang presyo ng bigas kung mismong DA ang nagpapako nito sa mataas na halaga. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN. Kaso naman ng ASF sa bansa nagpapakita na po ng pagbaba ayon sa DA. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Goyagoy. Ay bagyang pagbaba umano ang mga itatalang kaso ng African Swine Fever ASF na sumasalanta sa industriya ng babuyan sa bansa sa huling bahagi ng December 2024. Ayon kay DA spokesperson at ASEC Arnel de Mesa, bumaba na ang bilang ng mga barangay na pinipwesto ng naturang sakit sa baboy simula noong December 27, 2024. Sa datos ng Bureau of Animal Industry, bumaba sa 225 ang bilang ng mga barangay na apektado ng ASF. Ito'y kukumpara sa 365 barangay na infested ng ASF na naitala ng BAI noong December 6, 2024. 11 yon pa rin ang may aktibong ASF cases as of December 27, 2024. Kabilang dito ang Abra, Kalinga, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Zambales, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Bohol, Leyte, Southern Leyte, North Cotabato, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, at Surigao del Sur. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, Mike Guyago Tatak, RMN.
Presyo ng itlog sa Dagupan City bumaba na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ron Naraka ng IFM Dagupan. Nararanasan ngayon sa pampublikong pamilihan sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan ang bahagyang pagbaba sa presyo ng itlog. Nasa 6 pesos and 50 cents na ang pinakamaliit na itlog habang nasa 9 pesos naman ang malaking size nito. Ayon sa ilang egg vendors na kapanayam ng IFM News Dagupan, hanggang sa kasalukuyan ay wala umanong nararanasang kakulangan sa supply nito. Nilinaw din ng mga ito na bagamat nakakaapekto ng bahagya ang nararanasang lamig ng panahon sa paglaki ng mga itlog ay mayroon umanong oversupply sa produkto. Samantala, ayon sa mga consumers, bagamat mataas pa rin ang presyo ng itlog ngayon, ay mas mainam na ito kung ikukumpara sa presyo noong mga nakaraang linggo. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka-Tatak, RMN Network News. Sa iba pang mga balita mga kasama, iginiit po ng Senado na walang bahid ng politika ang naganap na dinner kagabi sa Bahay Pangulo na pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Senate President Chis Escudero, purely social lamang at chillax dinner ang naging pagtitipon. Nilinaw naman ni Escudero na imbitado po ang lahat ng mga senador taliwas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na wala sa dinner dahil wala itong natanggap na imbitasyon. Dagdag pa ng Senate President, present sa dinner si Senator Grace Poe pero natapos na ang picture taking nang makarating ito. Samantala, sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang tinalakay na anumang politika sa kanilang dinner at wala rin itong kinalaman sa nagdaang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Kinumpirma ng Office of the Vice President na wala na itong pondo para sa medical at burial assistance ngayong taon. Ayon sa OBP, hindi naaprubahan ang pondo para sa naturang mga programa sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa nakalipas na taon, mahigit 187,000 na mga individual ang natulungan ng OBP sa medical at burial assistance. Ito'y may kabuang budget na 822.3 million pesos. Kahinat na naman ng investigasyon sa mga naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, inaalam pa ayon sa DOJ. Kasama natin sa balita, Rajuman Jairus, Peña, Florida. Inaasahang magpupulong bukas sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago kaugnay ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng NBI sa mga naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong nakaraang taon. Sa ambush interview kanina, sinabi ni Remulla na posibleng bukas pag-usapan nila kung ano ang susunod na magiging hakbang kaugnay sa investigasyon. Tumanggi naman si Remulla na tukuyin kung diretso na nga ito sa preliminary investigation o kung may matibay na case build-up na ang NBI. I was talking to Director Santiago this morning. We might meet again tomorrow to arrive at a decision for this. Matatadaang matapos ang pagbabanta ay sinilibrahan ng si Duterte para magpaliwanag sana pero hindi ito humarap sa tanggapan ng NBI. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Jairus, Peña, Florida, Tatak RMN. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na alokasyon ng Department of Tourism para sa pagpapalakas ng turismo sa bansa. Sa naging pulong sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy na ang pagkilala sa Pilipinas ng ibang bansa gaya ng mga naging tagumpay ng ating mga kababayan. Kabilang na nga rito sina double Olympiad gold medalist Carlos Yulo at The Voice US champion Sofronio Vasquez. Nagpasalamat naman si Tourism Secretary Cristina Frasco kay BBBM sa inisyatiba ng administrasyon na mapalakas pa ang sektor ng turismo. Noong nakarang taon, nasa 760 billion pesos ang kinita ng bansa mula sa milyong-milyong turista na pumasok sa Pilipinas. Pumalak naman si Senator Risa Ontiveros kaugnay sa ipinakakalat na impormasyon hinggil sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na isinusulong po sa Senado.
Ayon kay Ontiveros, kasinungalingan at uri ng misinformation at disinformation ang sinasabi ng grupong Project Dalisay laban sa panukalang batas. Sabi ng senadora, hindi totoo ang sinasabi sa viral video na may probisyon na tuturuan ng mga batang edad 4 na taong gulang pagbaba ng masturbation. Hindi rin anya totoo na tuturuan ng bodily pleasure ang mga kabataang edad 6 hanggang 9 na taong gulang, gayon din ang pagtuturo ng sexual rights sa mga bata. Palaisipan kay Ontiveros kung saan nakuha ng grupo ang naturang impormasyon at hindi katanggap-tanggap na babahira ng kasinungalingan ang isinusulong na panukalang batas. Paliwanag ng mambabatas, urgent na maaprubahan ang batas na nagpoprotekta sa mga kabataang Pilipino laban sa maagang pagbubuntis. Punto pa nito, matagal na pong deklarado bilang national at social emergency ang teenage pregnancy sa bansa. Naniniwala ang isang pro-life advocacy group na hindi angkop na ituro ang sex education sa paaralan. Sa interview ng DZXL RMN Manila kay Pro-Life Philippines Foundation Incorporated, Executive Director Rizalito David, sinabi nito na dapat magsimula sa tahanan ng pagtuturo nito. Ay kay David, sasanay ng mga magulang kung paano ituro ang sex education sa mga anak nila. Magulang ang dapat nagbibigay ng instructions dyan sa kanilang mga anak, nagbibigay ng exposure tungkol sa sexualidad ng tao. Mga magulang dapat ang gumagawa yan, hindi eskwelahan. So, kulang ang mga magulang. Nakita natin na kulang ang kaalaman ng magulang tungkol sa ganyan mga bagay at hindi nila alam paano i-handle yung sensitive matter na yan kung iyan ay kanilang i-discuss sa kanilang mga anak. Sila dapat ang bigyan natin ng training. Education tungkol dyan, di ba? Hindi yung mga bata na walang kamuang-muang. Pwede naman anyang ituro ito sa high school level pero depende dapat sa konteksto nito. So okay sa inyo sa high school? Depende pa rin sa content. Depende pa rin sa content. Kasi alam mo, marami ng pag-aaral na ginawa sa, for example, sa Inglaterra at even sa Amerika, yung avoidance ng risky behavior sa sex plus yung teenage pregnancy, nalilesen kung ang sex education na binibigay sa mga bata ay nakapokus sa abstention. Si Pro-Life Philippines Foundation Incorporated Executive Director Rizalito David sa interview ng DZXL RMN Manila. Samantala mga kasama, comprehensive sexuality education sa bansa, sisiyatin ng Senado. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Live report. Magpapatawag ng pagdinig si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian para silipin at bigyang linaw ang kasalukuyang Comprehensive Sexuality Education o CSE na ipinapatupad ngayon sa mga paaralan sa ilalim ng Department Order No. 31. Ngayong hapon ay nagdaos ng consultative meeting sa Senado ang ilang grupo na kinabibilangan ng Christian community para ipaabot sa Senador ang kanilang pangamba sa DO No. 31 at sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Pangunahin anyang ikinakabahala ng ilang grupo na lahat na ng antas kahit pa ang nasa kindergarten ay magkakaroon na ng comprehensive sexuality education kung saan magiging bukas na sa konsepto ng sex ang mga wala pang buwang. Ikinakapangamba rin ng grupo na nakaangkla sa DO31 ang ipinapatupad sa international standards kung saan mas liberal ang mga Western pagdating sa sex education. Target ni Gatchalian na sa susunod na linggo o matapos ang susunod na linggo ay maimbestiga na nila ang problema at sa ngayon ay inihanda na nila ang mga kinakailangang dokumento para mapag-aralan ang issue. At may concern din sila dun sa current, yung present na comprehensive sexuality education. May pinapatupad na kasi ngayon eh. So may concern din sila dun. So magpapunta ako ng hearing on the present comprehensive sexuality education. Yung pinapatupad na ngayon through DO 31. Okay po. In concern nila dito sa bill na ito, kasi pag titignan natin yung bill, all levels ay magkakaroon na ng comprehensive sexuality education. So as early as kindergarten, pwede na magkaroon ng comprehensive sexuality education. So yun yung isa sa mga concerns nila.
Yan ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batang, Tatak RMN. Network News. Mga kasama pamilya po ng nasawing OFW na si Jenny Alvarado, duda sa dahilan ng sinapit nito sa Kuwait. Ang detalye sa pagbabalik ng Network News. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. RMN Network News. Naniniwala ang pamilya ng nasawing OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado na may mas malalim pang dahilan ng pagkamatay nito. Sa interview ng DZXL RMN Manila, sinabi ng anak ni Alvarado na si Angel Calisi na January 3 pa nila nalaman na mula sa amo ng kanilang ina na wala na itong buhay, gayong nasawi ito noon pang January 2. Sabi niya po, namatay daw po si mama nung natutulog. Sabi ng papa ko po, imposible. Ang sabi daw po, inatake raw po si mama. Sa kwarto raw po. Tumawag daw po ng ambulansya, pero daw po, hindi daw po na-revive. Sinusubukan daw po i-revive, pero di daw po talaga kinaya. Then, sabi ko, ang gulo kasi sabi po niya, namatay po si mama sa kwarto. Kinaumagahan daw po, kinakatok, wala raw po sumasagot. Dagdag pa ni Calisi noon pa man ay nagkukwento na ang kanyang ina na kinakandado siya sa loob ng bahay ng kanyang amo at may pagkakataon na nagsasabi ito na napapagod na siya sa trabaho. May hinala rin ang pamilya ni Alvarado na posibleng magkakatulad sila ng sinapit ng bangkay ng Nepali National na nakarating sa Pilipinas. Ayon kay Angel, puno ng pasa, may tuklap sa kuko at bakas ng lubid ang katawan ng Nepali National na kasamahan ng kanyang ina. Indikasyon na posibleng torture ang ikinamatay nito at hindi call suffocation. Yung dumating po na Nepali, ay yung kaibigan po ng mama ko, kasama niya po sa loob ng kwarto na namatay, is parang ang dami pong pasa and parang tinorture po talaga siya kasi yung kuko niya po natutuklap, then yung leeg niya po is maraming pas. Parang pong may bakas ng lubid or sinakal yung Nepali and yung mata po ng Nepali is namamaga. Sabi po, suffocation lang pero may uling yung kamay. Parang imposible naman na suffocation to kasi yung paa niya may bakas ng lubid, yung ang dami niyang pasa sa braso. Kahit sino makikita mong tinorture to. Si Angel Calizin, anak ng nasawing OFW na si Jenny Alvarado sa interview ng DZXL RMN Manila. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya ni Alvarado ang resulta ng autopsy nito habang patuloy rin silang nananawagan ng hustisya sa pagkamatay nito. Bukas, inaasang darating ang labi ni Alvarado mula sa Kuwait. Ang Philippine Consulate General sa Los Angeles, California, tiniyak po na tutulungan ang mga Pinoy na nawalan ng mga dokumento sa wildfires. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Adra. Live report. Tinak ng Philippine Consulate General sa Los Angeles, California na tutulungan nila ang mga Pilipino na nasunugan ng mga dokumento sa wildfires sa nasabing lugar. Partikular ang mga Pinoy na nawalan ng identification at travel documents dahil sa wildfires. Kabilang sa serbisyong ipagkakaloob ng Konsulado ng Pilipinas ang pagbibigay ng bagong passport o anumang travel document, gayon din ang consular notarization at assistance to nationals. Nilinaw ng Philippine Consulate General na hindi na kailangan ng appointment para maka-avail ng kanilang consular services. Una nang tiniyak ni Philippine Consul General Adelio Angelito Cruz na nakahanda rin silang tulungan ang mga undocumented na Pinoy sa Los Angeles na nawalan ng trabaho. Kabilang dito ang Pinoy caregivers na stay-in sa natupok na bahay ng kanilang employers. Kasama sa alok ng Konsulado ng Pilipinas ang tulong para makauwi sila ng Pilipinas at makahanap ng trabaho sa ating bansa. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN.
Ipinaaresto na ng korte ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos Shabu Drug Haul noong 2022. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, 29 sa 30 pulis na kinasuhan ng Department of Justice ang may warrant of arrest mula sa RTC Branch 44 ng National Capital Judicial Region. Kaugnay nito, bubuo na ng task force ang PNP sa mabilisang pag-aresto sa 20 pulis na nanatiling aktibo sa serbisyo. Una nang iniutos ng PNP na disarmahan ang mga aktibong pulis at isailalim sa restrictive custody. Nag-ugat ito makaraang magkaroon umano ng cover-up sa operasyon kung saan nasabat ang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong 2022. 674 na police escort binawi na po ng PNP. Samantala, 197 na kandidato naman wala ng police bodyguards. Kasama natin sa balita, Radyoman Angel Garcia. Balota 2025, the RMN Midterm Election Coverage. Angel. Umaabot na nga sa 674 na police bodyguard ang inire-recall ng Philippine National Police bilang bahagi ng preparasyon sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson at PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, base sa datos na ibinigay ng Police Security and Protection Group nitong January 12, nasa 674 na protective security personnel na ang binawi. Dahil dyan 197 na kandidato ang nawala ng protective personnel, kabilang ang tumatakbo sa pagkagobernador, alkalde, konsehal at iba pa. 445 na protective personnel din na responsable sa pagbabantay ng mga opisyal ng gobyerno at 228 sa mga pribadong individual ang binawi na rin ng PNP. Paliwanag ni Fajardo, maaari naman magkahirit ng police escort ang sinumang may banta sa kanilang buhay. Kinakailangan lamang nila magsumite ng request sa COMELEC at kapag naaprubahan ay maaari silang bigyan ng hanggang 2 security detail. Idinagdag pa ni Fajardo, hindi maaari sa walang bahala ng pambasang pulisya ang anumang banta sa buhay ng sinumang individual. Abang sila po ang kanilang application for Certificate of Authority or at least exemption to avail ng security detail, ay meron naman pong kapangyarihan po ang PNP po na mag-issue po ng temporary authority po to avail po ng security detail dahil hindi rin naman po natin pwedeng ipagwalang bahala yung threats po, particularly ng mga kandidato po. So, dapat within 30 days po, unextendable 30 days po, ay bibigyan po sila ng temporary authority to avail po. At yan po ay dadaan po sa Regional Joint Security Control Center na ang mag-a-approve po niya. At least magre-recommenda po niyan ay yung mga miyembro po ng Regional JSCC at yan naman po ay i-forward po natin sa COMELEC. Iyan ang tinig ni PNP spokesperson at PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak RMN. Kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula sa Jensan naging matagumpay sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Ryan O'Brien Onyate ng RMN Jensan. Hindi nagpatinag sa nararanasang mga pag-ulan ang mga deboto ng Batang Niño para daluhan ang kapiyastahan ni Senyor Santo Niño de Bula dito sa lungsod ng Jensan. Kaninang umaga, kahit buhos ang malakas na ulan dahil sa easterlies, daan-daan naman ng mga fishing vessels ang lumahok sa isinagawang fluvial parade sa Sarangani Bay. Ngayong taon, isinakay ang Santo Niño sa fishing boat na FB Nel and Ren C2 at nilibot ang karagatan mula Quintuna Park, Barangay Dajanga South, Jensan hanggang sa Jensan Fishport. Pagkatapos naman ng parada sa dagat, isinakay naman ang Batang Niño sa amphibians at isinagawa ang pagsisinulog hanggang sa makarating at makabalik sa Bula Parish Church. Nasa halos 500 na mga force multipliers ang nakabantay hanggang sa matapos ang kapiyastahan ngayong araw sa may Barangay Bula, lungsod ng Jensan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyate, Tatak RMN. Mga kasamang OCD Negros sa Island Region naman, may abiso sa mga residenteng malapit po sa Bulkang Kanlaon. Mula sa RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Radyoman Nikki Magbanwa. Patuloy
Patuloy na pinaaalalahanan ng Office of the Civil Defense Negros Island Region ng publiko na huwag munang mag-relax. Dahil sa aktibidad ng Bulkan Canlaon sa ngayon, malaki pa rin ang posibilidad ng muli nitong pagsabog. Sa panayam ng RMN Bacolod kay OCD NIR Director Donato Sermeno, umapila ito sa mga tao na kung maaari, bumalik na sa mga evacuation centers kahit na nasa labas sila ng 6-kilometer extended permanent danger zone. Ito'y dahil sa pinapakitang aktibidad ng bulkan kung saan may araw na mataas ang binubuga nitong sulfur dioxide at abo at pagkalipas ng ilang araw ay kakalma ito. Aniya, mas mabuti ng handa ang lahat kaysa namang umalboroto ulit ang bulkan at malagay pa sa alanganin ang seguridad ng mga residente. Sa ngayon, hinahanda na rin ng OCD ang tent city sa lungsod ng Himamaylan kung sakaling mag-escalate pa ang alert level ng bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Canlaon. Kasama mo sa RMN Bacolod, Radio Man Nikki Magbanwa, Tatak RMN. NBA top team na Cleveland Cavaliers bumawi sa Indiana Pacers. Denver Nuggets inilampaso naman ang Mavs na nagpapatuloy na NBA season. Detalye mula kay Ranjo Manil Santua. Bumawi ng panalo ang Cleveland Cavaliers sa pangunguna ni Donovan Mitchell na may 35 points para makabawi sa Indiana Pacers sa score na 127-117. Matatandaan noong Lunes ay tumikim ng talo ang Cavs para matigil ang kanilang winning streak. Sa pagkakataong ito, ang Pacers naman ang natuldukan ang 6 na sunod na talo. Samantala sa ibang game mga kasama, bumida naman si Jamal Murray na may season high 45 points para sa panalo ng Denver Nuggets at inilampaso ang Dallas sa score na 118-99. Dahilan naman para masungkit ang 2-game sweep ng Nuggets sa Mavericks. Nagdagdag naman si Nikola Jokic ng 10 points, 14 rebounds at 10 assists sa kanyang ikalabing-6 na triple-double ngayong season. Pero mukhang nanibago ang sistema ng nagbalik na Dallas star na si Kyrie Irving na nag-ambag lamang ng 11 points matapos ang 5 games na hindi nakapaglaro. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua, Tatak, RMN. Regine Velasquez abay balik sa pag-arte ngayong taon. Detalye kasama si Alex Purake. Alex. Balak ng Asia Songbird na si Regine Velasquez na bumalik sa pag-arte ngayong taong 2025. Matagal na rin kasi siyang napanood na umarte sa pelikula at mga teleserye. Sa isang media conference ng Reset ang kanyang series concert sa Feb 14, 15, 21 at 22. Nagaganapin sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati, inihayag ng singer na plano nga niyang muling umarte. Mas bukas na raw siya ngayon dahil iniisip niya na kung merong offer at may magandang role ay maaari niyang pag-isipang gawin at kanya itong ikukonsidera. Matagal na rin umanong panahon na hindi siya umarte. Noon raw, may balak ang network ng kanyang kinabibilangan na sitcom na pagbibidahan sana niya at ng kanyang asawang si Og. Ngunit hindi natuloy dahil nawala ng franchise ang network. Samantala, karamihan sa mga pelikula na Regine ay pinilahan sa takilya at certified blockbuster kaya ginawaran siya noon ng Box Office Queen Award. Ilan sa kanyang hit movies ay ang Dahil May Isang Ikaw, Kailangan Ko Ikaw, Pangako, Ikaw Lamang Hanggang Ngayon, Pangarap Kong Ibigin Ka, Till I Met You, Paano Kita Iibigin, at Of All the Things. Ang huling full-length acting project na Regine ay ang Yours Truly Shirley na ipinalabas noong 2019. Yan ang ating entertainment news. Alex Faraket, Tatak RMN. RMN Network News. At yan ang mga balita. Radyo Man Rod Marcelino. At Radyo Man Jenny Pahilangka. Mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Bicol, Marhay na Banggi. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para wag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Mga kasama, 3 minutos po makalipas ang 6:00 ng magandang gabi.